hours of blessing. So, wag na po natin patagalin. So, noong nakaraang linggo po, tayo po ay tumanggap. Dahil magsabi ko, source of blessing po. So, last week po, tayo po ay tumanggap ng mensahe, the most blessed time. The most blessing time in our life po. Ano daw po yung most blessing? The most blessing or most blessed time in our life po. To enjoy that most blessed time in our life po, it is by raising or building this absolute partisan within us. Pero papaano po natin ma-enjoy or matatamasa yan? That is how we should utilize our morning po. So, were you able to properly utilize your morning po ba? So, just like last week po, kadalasan po sa atin pag gumagising ng umaga, marami po busy agad yung utak natin. Po ba? Pero the most blessed time in our life po is raising this absolute partisan within us. Meaning to say po, every morning po, kailangan po natin matamasa po yung tipan. Ano pong klaseng tipan? Yung tipan po na si Jesus lamang ang Kristo. Si Jesus lamang ang Kristo ang siyang tumapos ng lahat po ng ating problema. At hindi lang po yun, nakakasama po natin siya sa kanya pong kaharian. Sa pamamagitan po ng natatanging banal na Espiritu. Amen. This is the most blessed time in our life po that we have to properly utilize po every morning. So, sa ngayong araw po na to, then, if this is the most blessed time in our life po, then what is the greatest blessing? Ano naman po yung pinakadakilang, the greatest blessed time in your life po? The greatest blessed time in our life po should be in this absolute journey po na Panginoon. What is this absolute journey po? Pag sinabi pong absolute journey, you are enjoying hindi lang po yung oras po ng 24 hours. Pero nagkakaroon po kayo ng tunay na pagtamasa po ng kasagutan ng Panginoon by having this 24 hours prayer po. Amen. How can we do 24 hours prayer? It is impossible po. We are not just talking about yung maghapon na ikaw ay mananalangin, but in everything you do po, meron po kayo, you have this 24 hours po. Only Christ. Only God's kingdom. Pananahan lang ng banal na Espiritu ang kailangan kong tanggapin. Then, ano pong tatanggapin nyo? You will receive God's power. Pag sinabi pong 25, it's God's power po. Not our power po. Then, ang eternity po ay darating. Pero, tuwing kailan po natin ito kailangan tamasahin? You have to properly utilize your, ano po ito? Everyday po. At day. Ang isa pa po, yung absolute partisan po, it is to raise this absolute partisan po every morning. Then how about at day po? Sa hapon or sa tanghali, right after ng afternoon po, ay matamasa po ninyo yung kasagutan ng bagay po na ito sa loob ng ating absolute journey. You know po, tayo po mga tao po, we have to start off from nobody. Kailangan po natin magsimula po sa nobody para makita po natin na, nothing. We are nobody po. When Joseph was sent to Egypt po, he was just a nobody po. Yeah. When God called Moises, he was a nobody. Di po ba? From being a prince of Egypt, from being in a top position, si Moises po, bumagsak siya. Pero that was the time po na siya ay tinawag ng Diyos. Yung mga
How about si Joseph po? Si Joseph po, he was a nobody. He was sent to Egypt. Pag sinabi pong Egypt, he was sent there as a slave. Ibig sabihin po nun, he was in the lowest place in his life. Lowest place in his life, but from being nobody, look at Joseph po. He was able to save everybody po. Maybe right now you are in the lowest place in your life, but it doesn't mean na you cannot save everybody po. Amen. From being nothing to everything po. Ulitin ko po si Joseph, siya po ay nasa Ehipto, alipin. Walang-wala. Wala po. He became a prisoner. So meaning to say, ano po siya, pag sinabi po natin sa bangko, zero balance. Zero balance po. So walang-wala. He was really in the lowest place in his life po. But, look at this po. He was able to have this everything po to the point na na-save po ni Joseph yung buong Ehipto. Amen po ba? This is the journey that you have to walk po. You are nobody, yes. You have nothing, yes. But through you, sa pamagitan po ninyo, you can become everybody that saves everyone po. You can have everything that saves everything po. This is the journey, the absolute journey that we are taking right now po. Sabi ko po sa mga remnants, though yung journey po natin, though yung journey nyo ngayon is full of suffering, not good situation, but that is not the journey where you are alone. That is the journey where the triune God is within you po. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang dapat po nating tandaan po, sa loob ng journey po na to, meron po kayong tatlong bagay na tandaan. Enjoyment. How did Joseph was able to enjoy his suffering? Kung tatanungin ko po yung mga deaconess natin, kaya niyo po bang magkaroon ng enjoyment kapag nagkakaroon kayo ng kahirapan? It's impossible po. How can you have time of enjoyment when you are in the middle of suffering? It's impossible. Tama po ba? Why? Because we have limitation. This is my situation. This is my current situation. How can I have enjoyment through this suffering po? But, kung titignan po natin, ito po yung sinasabi ko pong 24 hours. By holding on to this covenant po, yung mga seven remnants, they were able to enjoy even their sufferings po. Bakit po? Kasi kasama po nila ang Diyos. Because the triune God is within them po. Hindi po yun imposible po sa inyo. Why? Because you too are God's children po. What do you have to enjoy? You have to enjoy this answer. With. What is with po? God is with me. This is the journey that we are embarking on po. We are taking po. What else? This is the enjoyment po na kailangan nyo pong, ito po yung bagay na kailangan nyo pong ma-enjoy. Yung Emmanuel. God is with us, with our church po. Ito po yung dapat na ma-enjoy po ninyo habang tinitake po ninyo yung absolute journey po na ito. Lahat po ng tao may journey po dito sa mundo. But our journey po is absolute journey. Why it's absolute journey? Because the Holy Trinity God is with us. Amen. Hindi lang po yun. Ano po yung dapat niyo pong ma-enjoy? Oneness. What kind of oneness? All these things, pag sinabing all those things po, suffering, blessings, not good circumstances, conflicts, all those things come together to fulfill God's plan. Si Moises po, siya po ay ipinanganak na Hebreo. But because of situation, he became, prinsipe ng Egypt. Pero, yung life niya after 40 years nag-stop. Nung siya po ay nakapatay ng isang Egyptian. So, he ran away po. And sa loob po ng another 40 years, si Moises, he lived in wilderness po. So, he was in the lowest place in his life. Just imagine po. Just imagine,
isipin niyo po kayo. Like for example, Yeji was born as a princess. Then one day, you became a slave. How painful is that? Di po ba? Pag inisip po natin yun. But then, look at this po. Kahit sa lifetime po ni Moises po, though he ran away po sa wilderness po, pero meron po palang plano po ang Diyos. Ganon din po sa inyo. So, he was taking this path of absolute journey po. So, your suffering po, yung paghihirap po natin, it's not suffering. Yun po ay to fulfill yung katuparan or yung plano po ng Diyos sa buhay po ninyo. Kaya po, as you have this enjoyment po, ang kailangan nyo lang pong gawin, maghintay. Ano po yung hihintayin po natin? As you wait po, syempre kailangan po nating i-enjoy. Yung alin po? Yung kasagutan po ng only, natatangi po. At sa oras po na yon, ano po yung madidiscovery po ninyo? Yung uniqueness po. At gagamitin po kayo ng Panginoon upang mailigtas po ang isang bansa. Ibig sabihin, katulad po ng buhay po ni Joseph po. Meron po siyang only, and because of his uniqueness po, he was able to recreate Egypt. Evangelism po. Nagkaroon siya po ng Egypt evangelization. So this is not impossible po sa buhay natin. Si Remnant Jana and si Remnant Tim, and of course si Remnant Yeji, starting from now on, you have to hold on to this answer and covenant of only. Why? Because God will surely use your uniqueness to recreate yung isang bagay, yung isang bansa, isang place po. So you have to hold on to, firmly hold on to this covenant. Hindi lang po yon. As you wait po, you have to take on this challenge. Ano po ito? Eternity. What kind of challenge po you and I have to take po? We take the challenge, we take on the challenge po until God's kingdom is revealed po. Si Joseph po, nagkaroon po siya ng challenge. Diba? Sa sarili po niya. When he was still in prison po, King Pharaoh called him. Bakit po? Bakit po? Kasi King Pharaoh knew na he can interpret dream po. So if Joseph, kung wala po siyang challenge, hindi niya po mamimit po itong si Pharaoh. But it's all part of God's plan po. So ganun din po sa atin. What I want, ano pong gusto ko pong sabihin po sa inyo? Do not take on sa challenge po ng mga temporary things, but you have to take on the challenge towards eternal things po. What is eternal things po? God's thing. Mga bagay na ipinagkaloob po ng Diyos. Somehow po dito sa mundo po, ang mga bagay po dito sa mundo, lahat po ay temporary. So tayo pong mga anak ng Diyos, we have to take on the challenge po. We really have to take on the challenge toward eternal things po. Ano po ba yung mga bagay na mula po sa Diyos? Kaya po, kailangan po nating tandaan. Just remember this po. Okay lang kahit makalimutan niyo po yung iba dito. Basta always remember po, I have to properly utilize my morning to raise this absolute partisan. Holding on to this covenant of only Christ, kingdom of God, and filling of the Holy Spirit. And right now, you are taking this journey po. What kind of journey? An absolute journey where you can fully enjoy po yung answer ng 24, 25, even yung eternity. When? At day. Pag sinabi po nating at day, your meetings po, yung mga taong nakikilala po ninyo, yung mga taong minimit nyo. Kasi po, pag sinabi po nating day, right after po yun ng morning po natin, when you start your schedule po. So, sabihin na po natin, tawag po nito, isang example po, sa umaga, pagkagising po natin sa umaga, manalangin po tayo. At sa day naman po, marami po kayong ginagawa. Like sabihin po natin, naglilinis kayo ng bahay nyo, nagbabantay ng tindahan, ganito. So during your meetings po, or within your meetings po, makikita po ninyo yung pagpapala ng
blessing of meeting po sa inyo. Kaya po, meron po ulit kayo tatlong bagay na dapat pong tandaan. Just like what I said earlier po, in this journey, you may face suffering po. In this journey, conflicts are possible and not good circumstances are possible po. But do not be discouraged po because you are taking this absolute journey where the triune God is working po. You are taking this journey where the covenant of God is being fulfilled sa buhay po ninyo. Kaya po, let's look sa life po ng mga remnants. Yung mga remnants po, while taking this journey, they also face suffering po. They also face suffering. Si Joseph, si Moses, lahat po sila nakaranas po ng paghihirap. Pero, ano po yung sikreto ng mga 7 remnants po na to? They have this enjoyment po. Ano po yung pagtamasa po nila? They really enjoy ito po, trono po ng Diyos. Ito po yung tunay na enjoyment. Kahit po sila po ay meron pong paghihirap, they were able to see and enjoy po yung trono po ng Diyos na nasa kanila. So meaning to say po, they saw the path, they saw the answer, so they were able to enjoy that po. Ano po itong path po na ito? Yung daan na ginawa po ng Diyos. So, hindi lang po yung trono po. So, how this remnants suffering became an answer and evidence for them po. Kasi, it's not only God's throne, pero mismong kaharian po ng Diyos. Through their suffering, God's kingdom was established po. Kung hindi po ipinadala po si Joseph sa Egypt, hindi po mag-i-expand yung kaharian ng Diyos hanggang sa Egypto. Di po ba? Kung hindi nag-suffer po si Moises, hindi po mag-i-expand yung kaharian po ng Diyos sa mga Israelita hanggang sa wilderness po. Pero do not think po, Pastora Sheila, should I suffer just to expand this kingdom of God? Actually, no po. Pero kailangan nyo pong tandaan, kahit sa ano pong sitwasyon, not just only this God's throne po, pero kaharian mismo ng Diyos. Kasi pag trono po, ang Diyos nakaupo lang sa kanyang trono eh. Pero pag sinabi pong God's kingdom, mismo pong kaharian po ng Diyos, ay nakakasama po ninyo. Hindi lang po yon. Sa oras po na yon, ang makikita po ninyo is yung work ng kaharian po ng Diyos is being fulfilled. How can you see the fulfillment of the work of God's kingdom po? Kapag ang kadiliman po ay nawasak, makikita po ninyo yung pagbaba ng kaharian po ng Diyos. So, ito po yung dapat na kailangan magkaroon kayo ng assurance. Kahit saan man po kayo magpunta, wherever you go po, yung field po na yun ay naliliwanagan po ng liwanag ni Kristo. Kahit saan po kayo magpunta, yung kapangyarihan ng kadiliman po ay nawawasak. Kaya po, this is about enjoying po yung kapangyarihan po ng trono ng Panginoon. So, do not think po na, do I really have to suffer just to enjoy these 3 things po? Hindi po. But, even in the midst of your suffering, you have to be able to enjoy God's throne, kaharian po ng Diyos, maging makita po yung fulfillment ng pagkilos ng kaharian po ng Diyos. Ito po yung sikreto po ng mga remnants po, how they were able to enjoy or overcome their sufferings po kahit naranasan po nila. So, marami po tayong mga paghihirap, like conflicts sa family, sa mga anak. But those conflicts po will become a renewal po sa bawat isa po sa atin. Pangalawa niyo pong dapat pong makita, this is their absolute journey po. Ang pangalawa niyo pong kailangan makita, yung mga paghihirap po
church officers po. Or yung mga, ano po ito? Mga servant po. Mga servant po ng Panginoon. Alam niyo po ang pinaka-importante po, we have this faith po that Jesus is the Christ. If you really have this faith of Jesus is the Christ, 100% po na meron pong mangyayari pong like false accusation po. So maybe right now you don't, you don't experience it po. Pero kapag tunay niyo pong maranasan na, si Jesus ang Kristo, tapos meron mga ibang tao, bakit si Jesus ang Kristo? Hindi si Jesus ang Kristo. So there were times na darating po yun. Pero ang kailangan niyo pong malaman, even during this time ng false accusation po sa Bible, yung mga lay church officers po, they did not fall into discouragement. Sino po sila? Bakit po they did not fall into trial or discourage po? Because they have this firm foundation po ng kanilang pananampalataya. Ano po yung pananampalataya nila? Si Jesus ang Kristo. So, let us think this way po. When you fall into trials po, do not be discouraged. You must have the firm foundation of your faith po. There were times na tayo po ay nahuhulog sa trials. There were times na tayo po ay nahuhulog sa problema. But do not let those problems na kainin po kayo. You must have the firm foundation of your faith po na walang iba kundi si Jesucristo. What is the firm foundation of our faith po? On the Mount Calvary, Jesus ended everything po. So, when you have this firm foundation of your faith po, no one can accuse you po. You cannot fall into problems or trials po. Hindi lang po yun. When Jesus died on the cross, after 3 days, He resurrected. And for 40 days po, itinuro niya yung patungkol sa paghahari ng kaharian ng Diyos. Ano pong itinuro niya po doon? Nagbigay po siya ng kanya po mission po. At yung mga tao po na to, yung mga disciples po, who saw that Christ died on the cross po, and who saw that Christ resurrected from His death, at sila po ay pinagtipon ni Kristo sa Mount Olives. They gathered in Mark's upper room po, at sila po ay pinanahanan ng banal na Espiritu. So, ganun din po dapat sa buhay po natin. We must have this kind of firm foundation of faith po natin. Pangalawa po, meron pong darating na mga persecution po sa atin. But take heart. Take heart. Bakit po? During this persecution, yung mga church officer po sa Bible, they testify the gospel. Pangatlo po, meron pong mga tribulation. Pag sinabi po nating persecution po, mga nagpapahirap po sa mga Kristiyano. Pero they did not stop there po. They still testify the gospel. And this tribulation po, sa gitna ng paghihirap po, ang Diyos ay ginamit po sila upang makita po yung mga tao na inihanda po niya. So, ibig sabihin po nito, makita po ninyo kung ano po yung kasagutan na inihanda po ng Panginoon. Hindi lang po yung kasagutan po, maging yung disipulo po. Kaya po pangatlo, dapat po pala maliit lang po yung sulat ko. Kaya po, bakit po ibinigay po sa atin ng Diyos yung mensahe po na to? Ibinigay po sa atin ng Diyos ang mensahe po na to upang maintindihan po ninyo that the absolute journey you are taking right now po is not just an ordinary journey po. That is the journey po where God fulfills His absolute plan at sa pamamagitan po ninyo, pagpapalain po ang lahat ng mga taong namimit po ninyo everyday. Kaya po, pangatlo po, makikita po ninyo yung bunga ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan po ng
Una po, meron pong tinatawag po ng mga new believers. So, kayo po, hindi na po kayo mga new believers. You are not considered anymore na mga new believers po. Bakit po? Kasi ilang taon nyo na pong naririnig yung gospel na to. At bilang isa pong mga anak ng Diyos at bilang pong isang mga evangelista, you will meet new believers in the way po. You really have to experience what is evangelism po. So, ang evangelism po ay hindi po mahirap. Because you are God's children po and you have the light of Christ within you po. So naturally po, kapag yung tao dumating po sa inyo, you have to preach the gospel to them po. Just look at the life of Philip po. So on his way po, he met this Ethiopian. So yung Ethiopian po na to, nagbabasa siya ng Bible. But he doesn't understand kung ano yung nakasulat po sa Bible. So ipinaliwanag sa kanya ni Deacon Philip kung ano yung nasa Biblia. And at that time, yung Ethiopian po na to, siya po ay naniwala and he received baptism po from Philip and he went back to his own country. So right now po, itong Ethiopian country, they have this almost 68% ng Christianity. So ano pong gusto ko pong sabihin po sa inyo? All the people that you met po, kahit mga new believers po, halimbawa masyaran niyo po sila ng gospel, mag-evangelism kayo sa kanila, hindi man po sila mag-continuous, it's okay po. Bakit po? Kasi ang Diyos po ang magbibigay po ng habag po sa kanila. That's why we ask you po to do your evangelism list. Kapag gumawa po kayo ng evangelism list, makikita niyo po doon yung mga tao, mayroon bang pupunta ng mga tao? What if they do not come? Then it's okay po, it's fine. Bakit po? Kasi ang Diyos po yung mag-move po ng heart po nila to really receive this gospel po. Kaya kailangan nyo pong maintindihan po na through your meetings po, kayo po ay mamimit nyo po yung taong katulad po ng isang Ethiopian po. Kayo po ay magiging katulad po ni Deacon Philip po, na meron pong gospel and marirelay po yung gospel na to sa ibang tao. To be able to do this po, huwag niyo pong tignan kung ano yung standard po ninyo. Huwag niyo pong tignan kung ano po yung katayuan po ninyo right now. You have to look at yourself po within God's power po. You have to look at yourself po na meron pong gospel po na ito at meron pong kapangyarihan or authority to relay ito pong mabuting balita sa ibang tao. At pangalawa naman po, so hindi man po kayo familiar po dito, pero gusto ko lang din pong sabihin po. Sa Acts 13:1 hanggang 4, ito po yung mga multi-ethnic people. Mga people who came from other country po. So right now po, we have here, like Filipinos and Koreans lang po. Pero you may consider multi-ethnic po mula sa mga malalayong probinsya. You know po kung gaano karaming mga, indigenous people po dito sa bansa po natin. I'm not sure with the pronunciation. Like for example, yung mga tao who live far away po, yung hindi po, yung naninirahan po na hindi po modern. Like yung mga naninirahan po sa mga kuweba, who do not have this source ng modern life, ganyan po. So, kailangan niyo pong makita na kayo rin po ay gagamitin ng Panginoon para sa bagay na yan. Pero, you should not see your standard po, pero makita po yung kapangyarihan po ng Diyos sa inyo pong buhay. Then what else po? Makikita niyo po yung bunga ng Ebanghelyo. Sinabi po sa Gawa 19:8 hanggang 20. What are mentioned here po? Ang kagalingan po ay nangyari. They were able to drive out demon. At nagkaroon, hindi lang po yung healing ng spiritual, but their whole being po, from their illnesses po, nagkaroon po ng kagalingan po. Ano po yung kailangan nyo pong tanggapin po? Kailangan nyo pong tanggapin po na while you are taking this absolute journey po where the triune God is with you, God will allow you to meet people po along the way para matanggap po ninyo yung kanyang pagpapala. Amen po ba? Amen.
So just keep in mind that one sentence po. While you are taking this absolute journey where the Triune God is with you, along this way po, God will allow you to meet people po for a blessed meeting. Amen po? Amen. So, just look at me po. Yesterday po, I was looking at our picture po. So, like Moxanim gave me this, ano nga po ito? Terabytes. And inside there, our church history from like 2011. And I saw myself when I was younger po. Baby. Really baby. So, pero I saw there po, I was already, ano nga po ito? Already have this evangelism track. And starting to, ano nga po yan, mag-train ng the way of salvation, ganyan. And I also saw our house is really, ano nga po ito, sobrang mahirap, ganyan. Sobrang pangit pa that time. So while looking at those pictures, you know po, I do not have any choice but to give thanks before God. It's like God reminded me once again His grace po. And I almost cried. Char. Pero it is really true po. When you see how God works upon your life po, makikita, ang lalabas na lang po sa inyo naturally po yung pasasalamat po sa Panginoon. Kaya po, always remember this po. Because you are taking this absolute journey po, right now po, along this way po, God will really allow po yung blessed meeting po kung saan kayo ay Kanyang pagpapalain. Meeting our missionary po is a blessed meeting from God. Why? Because maraming pera siya. Wala pong pera si Pastor. Wala po. Ako, wala din. Pero why it's a blessed meeting po? Why it's a blessed meeting? Because you receive salvation and you are able to understand this gospel po, so you can share this also to other people po. That's why we call a blessed meeting po. Kaya po, para po sa ating pagtatapos, gusto ko po sanang maglagay pa dito ng marami pong message, but since we do not have time po, just remember this one word po. You know what task force mean is? Pag sinabi pong task force, they are armed force po, organized for a special operation. Ganyan po. Sila po yung mga sundalo po, pero hindi basta-bastang mga sundalo. Mga pinapadala po sila for special operation po. But, look at me po, listen carefully. You are not just a part of task force, but evangelism task force. We have to make this kind of team po sa simbahan natin. Right now, yung simbahan po natin maliit lang, yes. We do not have much member. But when we make this evangelism task force po, tayo po yung mga evangelism task force, where we can preach out this gospel po, and to testify this gospel, maging witness ng gospel po, then tunay po tayong gagamitin ng Panginoon. So we have to make a team. Not just evangelism task force po, but to make a prayer team po. Kaya po, sulat ko na rin po dito. Let me summarize this pulpit po para maintindihan po ninyo. At through your meetings po, you will learn how to do acceptance po. How to accept people po. Kasi through at day po, you will hear a lot of opinions. You will see a lot of people. You will hear their own standard, their own opinions. Yung boses po dito sa mundo. But because you are God's children po, do not take those words as it is. Do not take those words as it is, but you have to filter it po. You know filter. Yan po. You have to filter po. How? When po? In prayer. Amen. In prayer po. Sa loob po ng panalangin. Oh, why this person is like that? Oh, why she's making a problem? Why she's in trouble?
filter those thinking po. You have to filter those words po into prayer po. Amen po ba? Amen. So, dinadalangin ko po na as we take this absolute journey po, we take this absolute journey where we can receive this blessed meeting po mula po sa Panginoon. Amen po? Amen. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, because your grace, Lord God, we are taking this absolute journey where we are not alone, but the Triune God is with us, the Triune God is working. Lord God, may you bless our meetings po, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Lord, i-bless you din po ang bawat isa sa amin so we may begin this evangelism task force, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin. At to learn, Panginoon, by your grace, na matuto pong i-accept, to embrace, Lord God, and to transcend everything, Panginoon, maging ang lahat po ng tao. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. At this time po, tayo po ay umawit. Let us sing po, Jesus is the Christ. As we sing this praise po, pagnilayan po natin na we are not just an absolute partisan po ng Panginoon. So we have to properly utilize po. Totoo po, kailangan po natin gamitin yung umaga po natin na nire-raise yung absolute partisan po ng Diyos by holding on to this covenant of only Christ, kingdom of God, and filling of the Holy Spirit. And with this, you as an absolute partisan, you are taking this path of absolute journey po where the Triune God is working. So, ipanalangin po natin na, Lord, within my meetings po, may you allow this blessed meeting where I can discover